Guys, meron po tayong ipapaabot po sa inyo tungkol po ito sa kalagayan po ng ating ex-president na si Tatay Digong. Meron po daw nagtawas sa kanya na manggagamot at manghuhula. Grabe, nagugulat po ako dito guys. Meron pong nagpaabot sa atin na pwede po lang itanong sa ating kaibigan ngayon kung totoo po ba na kinulam po daw si Tatay Digong. Naku po, ano naman itong ipinapaabot po nila, kaibigan? Meron pong nagtawas daw kay Tatay Digong. Ito po yung nakuha natin na messages. Gusto po natin na itanong sa inyo para po daw malaman po nila yung totoo. Kasi grabe, hindi ako makapaniwala ito kaibigan. Nagulat po ako sa sinabi nila. Kaya daw humihina po ang katawan ng ating ex-president na si Tatay Digong daw. May nagkulam daw sa kanya. Kasi iba na po talaga ngayon yung mga tao ngayon na manggagamot, manghuhula. Tinatawasan po nila yung mga presidente at saka tulad ni Chris, may nagtawas. Si Bongbong, mayroong nagtawas. Tatay Digong, tapos napanood po nila ito kaibigan. Sabi nang nagpaabot sa atin, kinulam daw si Tatay Digong kaya mahina po yung katawan. Ano po ba ang totoo dito? Alam po ba ninyo kung totoo po pa ito? Ay nako po, ito po ang masabi ng ating kaibigan kapag ito ay ipinapaabot po na kinulam, kung wala ganing mga finding sa doktor na sakit, ibig sabihin niya kinulam. Pero kung may finding, hindi po yan kinulam. Grabe kaibigan, hindi ako makapaniwala na ito ay maipaabot sa atin ngayon. Si Tatay Digong pa yung tinawasan nila kasi po kinulam daw. Ano po ba totoo dito? Normal naman daw na guys na matanda na po. Titingnan po natin ang ating mga lolo ngayon pag edad ng 80 years old, di ba? Tingnan po ninyo ng maigi. Mahina. Kaya kung sino man po yung nagtawas niyan, wala po tayong magagawa kung yan man po ang kanya nakikita. Basta ang sinabi ng ating kaibigan dito, hindi po siya sang-ayon sa ipinapaabot po ng mga manghuhula at manggagamot. Wala tayong magagawa kung yun po ang kanilang ipaabot sa social media. Basta ang sa amin dito, sabihin lang po namin na wala po talagang nangyayari na ganyan. Kaibigan? Oo, ang nagpakulam pa daw yung mga biktima ng war on drug noon ni Tatay. Grabe naman to kaibigan, hindi po ako na dito satisfied pa sa kanilang pahayag tungkol kay Tatay Digong dito. Sa lahat po ng nag-alala nagpatanong nito huwag kayong mag-alala guys, hindi po yan kulam. Kasi kung kulam pa yan, hindi po yan ganyan. Kasi ang karamdaman po ni Tatay, mayroon pong sakit po na yung katawan niya, likod, yung tuhod. Dahil po sa edad na yan, posible talaga hihina ka. Katulad ni Chris kaibigan, mayroon nagpaabot na kinulam daw, may nagtawas. Di ba sinabi na po ninyo noon sa inyo, kapag walang finding sa doktor, ibig sabihin yan, mayroong may tumira. At saka kay BBM, may nagsabi na naman po na mayroon nagtawas po sa kanya, kinulam daw. Tapos si Tatay Digong na naman. Yun po. Wala po tayong magagawa guys hindi po ako mag-argue dyan. Hindi lang ako mag-react sa mga nagpaabot na kinulam. Kasi kakayahan po nila yan, di ba? Basta ang sa amin lang, linisin lang po natin na yung papaabot po ng ating kaibigan, wala po talaga. Kapag una muna kayo sa doktor before po kayo sa manghula o manggagamot. Dahil po ang nakakita po talaga ng sakit ang doktor lang. Dahil po meron silang mga kagamitan po dyan para makita yung sakit ng isang tao. Lalo na ang matanda na talaga si Tatay Digong. Kaibigan, salamat po O kung sino man po yung makapanood sa atin na manghula, manggagamot, kung sino po yung nagtawas kay Tatay Digong, pasensya na po kayo. Basta sinabi lang po namin na
mas maganda ipacheck na lang sa doktor kung kapag mayroong finding, sasang-ayon kami na hindi po talaga kinulam. Pero kung walang finding, kami po ay pupunta sa inyo, kami din magpapaabot na kinulam, di ba? Kaya lang mahirap po talaga na paniwalaan po ngayon sa social media dahil po alam po ninyo yung social media ay pwedeng pagkakitaan at saka malaking pira kapag malaki yung ano mo views, malaki din po yung ano mo. Hindi po ito paninira sa amin guys sa inyo. Ang sa amin lang po, tugunan ko lang po talaga ang mga tanong ng mga tao kung ano po ang nakikita ng ating kaibigan. Basta meron po nagtawas daw. Kaya hindi lang po ako kung ano man po ang kanyang nakikita, kakayahan din po nila yan. No? Wala po kaming magagawa kung ano man po ang kanilang ipaabot sa tinatawasan po nila ng mga tulad po nila Tatay Digong. No, sa totoo lang si Chris Aquino, sinabi na po ng ating kaibigan, no, parang hindi ako makapagsabi po no kana kung kailan mawawala. Basta sinabi na po ng ating kaibigan, mahirap po talaga makarecover si Ma'am Chris dahil po sa kanyang karamdaman, no. Meron ng pagbabago pero babalik at babalik pa rin yung sakit niya. Kaya nakakaawa, ipagdasal po natin na sana po ay maging maayos na po ang kalagayan ni Chris Aquino. Kahit po meron po siyang mga kamalian po dito sa mundo, alam po ninyo pag mayaman, spoiled talaga yan. Oo, yun po. Pero kung mahirap tulad natin, alam po natin ang ugali na pwede natin ipakita sa tao. Kaya salamat po sa inyong mga katanungan at saka ipinapaabot po nyo sa ating kaibigan. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapaabot po sa mga tao, lalo na yung mga tao na pagmamahal po sa inyo. Salamat po guys. Abangan na lang po natin kung ano man po ang kaganapan po dito sa ating bansa. Mag-ingat tayo dahil po hindi po natin alam baka bukas o sa sunod na buwan, no, mangyari po ang digmaan. At least po ay handa na tayo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Kaibigan, meron po akong pupuntahan muna dito. Malinis na yung ano natin guys. At least natuwa yung kaibigan natin. Salamat po sa inyong suporta. Dahil po sa inyo, nagpapatuloy pa rin kami dito sa mga ipinapaabot ninyong nakikita kung ano man po ang mangyayari po dito. Kaya salamat po. Mag-ingat po kayong lahat.